kapatid, maayong buntag sa mga kapatid nating Cebuano at marhay na aga sa mga kapatid naman po nating Bicolano. At bilis talaga ng panahon dahil last Monday of the month ng hapon. Uy, ano ba nangyayari? Parang kahapon lang ay January. At win na win nga po ang ating Lunes dahil sa mga pasabog na update na talaga namang inaabangan at pinag-uusapan nito lamang pong weekend. Kasama pa natin ang ating win na proud Bisaya beauty, Inday Fatima. Morning, Inday. Kagwapo man. Oo, nag-polka dots for today dahil last day sa studio. Because your Mama Chicky is coming back here. Tapos, and tomorrow, she will be joining Laila sa labas. Abangan nila Day, can I tell you, kay kadamo mo pera, Day. Ay, swerte ba yan? Swerte yan, swerte. Ito rin, gusto pa talaga. Buti-buti pisin mo sinayaan mo na sa bata eh. Ang ganda. Sakto, kakabanggit mo lang New Year. Kaya parang New Year natin. Bakit? Hindi, pampaswerte. Alam mo, Day, beauty queen ang Ang dating. Talaga, pulled back hair, ganda. Oo, true na true. Kaya eto naman, kasing true, nang idadiretso nating kwentuhan na madalas sa tanong ng mga Marites na... Ano latest? Lunes na naman po, baka sa unang winning moment ngayong Monday. Hindi lang po isa, kundi more gold medals para sa bansa. Mula po World Championships hanggang Asian Youth Games, umaarangkada sa international stage ang talentong Pinoy sa larangan ng sports. Una na nga po dyan, ang ating Golden Boy, Kaloy Carlos Yulo. Muli na naman pinatunayan ang kanyang galing nang itanghal siyang champion sa men's vault final ng 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships. Ang score, solid na 14.866 points lamang sa mga heavy contender mula Armenia at Ukraine. At hindi lang yan, bukod po kasi kay Kaloy, na mayagpag din ang iba pa nating mga atletang Pinoy sa Asian Youth Games na ginanap sa Bahrain. Wow, tama ka dyan, Andre. Dahil una na sa aking listahan ang Golden Sprint na ipinamalas naman ni P. Durden Wangkay matapos magwagi sa boys 200-meter dash in athletics event. Samantala, gold rush naman in Muay Thai ang iuwi nina Lyre Annie Ngina, Zeth Gabriel Bueno at ang mixed team na sina John Briggs Ramescal at Tyron Jamborillo. Hindi rin nagpahuli ang 16-year-old na si Charlie Ratcliffe na nasungkit naman ang gold medal ng MMA sa loob ng 63 seconds lamang. Talaga nga namang sila ang patunay na hindi talaga matatawaran ang galing at talento ng mga atletang Pinoy! Napakahusay! Napakahusay. Good job. Gusto ko din pagkitin, si Naomi Cesar naman nag-silver medal din sa Youth Games. Pero puro gold nga po, bukod sa kanila, marami pang atletang Pinoy ang lumalahok sa Asian Youth Games 2025, nakapag-uwi ng iba't ibang mga medalya. Ang maganda kasi doon, binabanggit ko sa Asian Youth Games, dyan nagsisimula na sana po, inspirasyon kayo, tuloy-tuloy lang, dahil homegrown po sila. And sana sila yung mga susunod na Carlos Yulo, Idilyn Diaz, EJ Obiena. Yes. Malay nyo, hindi lang Youth Games ngayon, Olympics na, balang araw. Yun yung parang pinakaunang stage Correct. na labanan nila. Yes. Pero yung nga nagpapakita to yung growing presence ng Pilipinas sa international stage, na talagang ang mga Pilipino ngayon ay hindi lamang mga participants, kundi mga serious contenders, di ba? At saka sugod din ang ating mga netizens. Napansin mo, dati kasi, usually it is the beauty contest that we fully support. Yeah, The sports, dati pag sa sports kasi, usually it's just Efren Bata or si Manny Pacquiao. Pero ito, nag-iiba-iba na, pati MMA, Muay Thai. Kumbaga, kilala na natin sila. At pag sinabi mong youth games, talagang this is the generation na ino-honor natin ang husay ng mga atletang Pinoy na kabataan. Diba? Malay nyo, balang araw din, si Alonzo Api. Or si Mio. Yan ang gusto natin! I-manifest mo nga yun. Alam mo ba, over the weekend, sabi ko talaga, nakaka-proud pala talaga. Diba? Matitinig ka talaga sa... Medyo kasi ako, hindi ako masyadong stage mommy. So, kumbaga, pag nakikita ko, ay, ang galing pala talaga. Kumbaga, ang saya. Pati, Ang saya. di ba yung like si Carlos Yulo, yung kanyang mga incentives. So, ako, sa Idilyn Diaz, free flights for life. Ang dami bukod sa gintong medalya. Ang dami muna ko, libre, kondo, ganito. Alam mo, Sabi ko, anak ko, gagawin ko gold medal. Alam mo, naka-ano ko hint ng inggit.
Naka-whiff ako ng hinggit. Yes, Alam mo, sana balang araw naging mag-atleta gold medal sa Olympics. Of the athletes that I know, medyo secondary yung ganyan na thinking. Lagi silang parang dahil gusto yung lang gold nila medal. talaga na, Oo. dahil sa kanilang training. Ako, iniisip ko lahat ng Ikaw mga pwede kasi, kong makuha eh. Siguro kaya hindi Libreng ka bahay, ginawa atleta. Baka naging corrupt free ka. flights. Oh, hindi! Hindi, habol ko lang naman yung mga libre sa buhay. Pero Yung di ba yung ba yun? Yung alin? Yung corrupt? Hindi ako. Bali, Wala sabi ayaw mo ko si sa corrupt. Booker sa mga pet Sa dog Booker, show. pwede. Di ba, Pero mga hindi, dog libre ni show? Booker, mga dog food. Ay, hindi mo nakakain. Oo, shampoo niya. Gagamitin ko yung shampoo. Hindi, yung pangkabayo, pampakapawi. Actually, hindi. Yung sa aso Ay, mabangis sa aso. Kaya lang yung, alam ko yung sinasabi mo, pampalago ng Mane buhok. and tail. Pero hindi. Okay, bigyan mo na lang ng kabayo. Bigyan mo ng kabayo. Para, saan mo ilalagay sa kondo? Papunta dito. Ginawa. Hindi ka malilate. Ginawa na. Ano gusto Hindi, sabihin? sasabihin ko lang tama si Mami Dims kasi si Mio ang pangarap din niya ma-represent ang Pilipinas sa Naman. larangan naman ng basketball. Oo. Ay, talaga every athlete. Parang may nilalaro yung anak ko na parang pampalaro prisa. Ayan ba Prisa. yan? Pisa, yes. Alam niya yun, Naglaro din sa Naglaro Ayun, ka doon. si Tsaka speaking of Miss Dims, yung Batang Pinoy 2025, hineld sa Jensan. Yes, yung January, di ba? January yun eh. Alam nyo kasi yung tuna nyo dyan, Masarap. ibang lasa. Iba talaga. Gold medal din. 45 with vitamins. Totoo yun, di ba? Sa kinakain ng Hindi, atleta totoo. eh. Hindi, Manny Pacquiao, galing Jensen yun. Kaya tingnan mo naman yung, di ba? Pandesal nun din. Yung pandesal. Yung pandesal Oo, nila. yung pandesal niya hanggang dito, palikpik eh. Oh, yung pandesal nila dun bato. Bato. Si Manny tsaka si Heidelin Diaz. Oo, sa Batang Pinoy. Sinasabi ko sa iyo yung tuna dyan, ha? Ako lang bahala. Tuna Republic, ha? Ito naman ang isa pang latest na good vibes ang hatid. Fan service level up at todo max dahil another joy to the earth moment naman ang hatid ng pambato ng Pilipinas sa Miss Earth na si Joy Barcoma. Hindi pa naman coronation night pero alam mo, winner na ang puso ng mga fans ang kandidata. Paano ba naman kasi ibang level ng fan service ang binibigay niya sa masa? At hindi lang yan, matapos makiinom, nakikain naman siya ng tuyo. Hello, makikain tayo sa Lamadang. Ano po ulam nyo, ma'am? Tuyo po. Makain tayo. Yun, ma'am, masarap po yung maliliit. Basta kamayin ko po yun. Sige lang. Kinamay ko na. Ang mga video na ito pinag-usapan at kinaaliwan online. Patunay lang daw na authentic ang connection ng isang tunay na queen gaya ni Joy. Wow, excited na tayo sa kanyang next competition. We have a joy na nag-create ng ripples. Kasi hindi pa man coronation night, pero nararamdaman mo na yung presence niya. Kasi alam mo, I think kaya kinaaliwan si Joy is because she's not afraid to laugh at herself. She doesn't take herself Relatable. too seriously. Pwede siyang maging goofy-goofy, Oo, ganyan. pero pagka talagang, Ay, rampa. pak, sabi. Lalapit na Bagay ang sa Miss kanya Earth yung pangalan niya. Joy siya pero hindi siya malungkot. Is it a very Filipino word, right? Joy, faith, hope, yan eh. Yes. Good luck, Joy, ha? Good luck, good luck. Joy, balik ka dito, Yes, ah. yes, yes. Oo, ito naman, isa pa pong update na hindi natin dapat ma-miss. From Call Me Maybe to I Do. Ikinasal na nga po ang Canadian pop icon na si Carly Rae Jepsen sa long-term partner and music producer niya na si Cole MGM. Ang peg ng wedding, intimate, classy, at romantic. Hindi lang po yan, ginanap pa ito sa my favorite city, apart from Manila, New York City! Matatandaan na unang nagkakilalang dalawa sa isang songwriting session para sa album ni Carly. Naging magkatrabaho at nag-click sa paggawa ng kantang So Right, and mula noon, mas naging malalim na ang relasyon ng dalawa. Congratulations, Carly and Cole! Ang saya, no? Alam mo ba, si Papa B, pag nalalasing, ang kanta niya, Call Me Maybe. Bakit? Hindi ko alam. Sabi niya, hey, I just met you. I just met you. This is crazy.
Ay, nakalimutan niya, 20 years na niya ako na-meet. Sorry ka na lang. O hindi, pero ang saya na when we see our songwriters and creators, falling in love. Yes. Of course, we have Taylor Swift. And then there was Charlie Puth, diba? Na magkaka-baby. Tapos nire-release na, eto si Carly naman. Alam mo ba, siguro ang sarap-sarap ng mahal, lalo na kapag marunong silang mag-express ng kanilang pagmamahal. Through music. Ganda nung the way you look at it. Ako kasi tinitingnan ko, ang tanda ko na talaga. Kinakasal na si Carly Rae Jepsen. Si L.A. Tenorio nga, player ngayon, head coach na yun. Si Tim Cone na lang, wag na tayong Si Tim Cone, 2 years old pa lang ata. Easy. Tim Pero Cone na sabi siya. ko yung mga bata ngayon, grabe. Mga realization kinakasal na, natin. nagkakaanak na. Nervyusin ka pag si Riza May kinasal na at hindi ka pa kinakasal. Yun ka rin nervyusin. Mas nervous din ako kung si Ilyo. Kinakasal na si Ilyo. gosh, wag muna. Huwag naman sana. Wag muna. Si tama ka, si Raisa May, no? Lumaki na rin, tumanda na. Pwede. Pero maganda lang dito ngayon sa mga kinakasal, yung mga nagpiprenup shoot. Ang dami na nila mga ideas ngayon, Nakikita natin yung ganda, yung mga rustic Makikita mo feel. yung personality nila kasi not everything is about bigness. Totoo. Kasi di ba sinabi na kay Carly Rae at saka kay Cole, Intimate. it was intimate Yes. sila lang. At bakit naman hindi? Dahil ang pagkasal at ang marriage ay between two Yes, people for only. the two of you. Two only. Totoo. Binigyan ako ng ideya nito, madaya Kita ko. mo, naganda na naman yung suggestion ko. New York City sila ako, New York, Cubao. Trainat kami doon. Sa Sydney, kasi di ba magkasama kayo sa Australia? Magastos din doon, no? New York, Cubao lang tayo. Mahal din doon. Ikaw lang naman may kaya magpadala. Alam mo naman sasabihin ko sa'yo, dahil sa New York Cubao ka, dahil Pilipinas so, mas marami kang imbitado. Pag nandun, plane ticket nyo lang. Hindi mo na kailangan Nakita mo yung suggestion ko? Pwede. Sige, Jensen na lang kami. Mexico, Mexico, Pampanga. Ang bago-bago talaga ng joke. Talaga. Lunes, happy Monday! Ando na! 5:42 na po at matapos ang ilang... Gusto ko pumalakpak din si Inday. Matapos ang ilang trending update na yan, ito na po ang ilang pampabuhay na mano namin, mga mainit na balita sa umaga. Bulkang Taal ilang beses po sumabog at nagbuga ng abo nitong weekend. Karamihan ng mga Pilipino tutol sa kudeta sa bansa ayon sa survey ng Okta Research. Ilang kapatid stars at iba pang celebrity nakibahagi sa pagbibigay ng saya at papremyo sa mga guro ng programang Gabay Guro ng MVP Group. Sakto naman sa paghahanda para sa nalalapit na undas, sila Laila, aalamin ang presyuhan ng mga bulaklak sa flower capital ng Maynila, ang Dangwa. Abangan yan sa Larga. Para naman po sa ating Monday morning food trip, ang ating eat girl na si Maui going anyong-anyong sa kanyang almusal. Tikman natin ang patok na cheesy Korean noodles sa isang kainan sa Caloocan on the go. Narito na po mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Ilang beses sumabog at nagbuga ng abo ang Bulkang Taal nitong weekend. Ayon po sa Fivox, medyo malakas ang ilang naitalang pagsabog sa Taal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ang video na ito ay kuha mula sa Taal Volcano sa Batangas. Nagkaroon ng minor eruption sa bulkan. Ayon sa PBOX, phreato-magmatic o interaction sa pagitan ng magma at tubig ang nangyari sa pagsabog. Nagkakaroon po ng contact yung groundwater sa magma sa loob ng bulkan. So nag-generate po ito ng tinatawag nga natin itong phreato-magmatic eruption. Nasundan pa yan ng isa pang phreato-magmatic eruption, 8:20 ng umaga. Sa video na ito nakuha ng isang residente, kita ang kapal ng abo ng ibinuga ng Bulkang Taal. Bago ang dalawang magkasunod na pagsabog na yan. Nakapagtala pa ng minor eruptions ang PBOX, paliwanag ng PBOX. Medyo malakas ang manghuling pagsabog ng Taal. Kasi medyo malakas nga po siya. Yung column niya po, umabot nga po ng 2,100 meters. Tapos medyo nagdulot po siya ng pag-ulan ng abo sa medyo malapit sa Taal Volcano po. Pero sa ngayon, mananatili raw sa ilalim ng Alert Level 1 ang bulkan. Sa Agoncillo, Batangas, kinumpirma ni Mayor Cindy Valenton Reyes na wala pang abiso para sa paglikas. Pero paalala ng mga otoridad, Huwag pong mananatili o manutuloy sa mag-stay sa Volcano Island ng makagan o ng permanente at
tatlong beses ding nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kasunod yan ng nauna ng pagsabog noong Biyernes. Paliwanag ng PBOX, normal lang daw ito dahil sa alert level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kaliwat ka ng protesta kontra korupsyon ang idinaos ng ilang grupo. Ilang kabataan pa ang nagbihis multo at halimaw dahil wala na raw mas nakakatakot pa sa malawakang katawalian sa bansa. Nagbabalik si Gary De Leon. Halloween with a twist. May nag-ala white lady, halimaw, demonyo, at buhayang nakakulong. Ito ang get up ng mga grupo ng kabataang nagprotesta sa People Power Monument sa Quezon City. Giit nila, wala nang mas nakakatakot pa sa malawakang korupsyon sa bansa. Kasama nga sa dumalo dyan, sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Chel Jokno. Ang mga senior citizen naman nangalampag din. Meron sa mall at meron sa EDSA Shrine para sa Seniors Kontra Kurakot Protest Walk. Nakikisa sila sa panawagang panagutin ang mga sangkot sa malawakang umanong pangungurakot sa flood control projects. Hindi dapat maging hadlang ang edad para maipakita na ang pagmamahal sa bayan. Good governance! Good governance! Sanib Puwersa naman nagkilos protesta ang mga alagad ng simbahan sa Bulacan. May mga estudyante, civil society organization, LGBTQIA+, ng San Miguel at iba pang grupo para sa panawagang ikulong ang mga kurakot. Ang mga protestang yan, patikim pa lang daw sa isa pang malawakang marcha kontra korupsyon sa November 30. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hinihikayat po ng business at labor group si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng mas matapang na aksyon kontra katiwalian. Ayon sa open letter ng mga grupo tulad ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of E-Commerce and Industry, matagal na raw pasan ng mga manggagawa at negosyante ang pagpapaunlad sa bansa sa pamamagitan ng kanilang paggawa at buwis. Kaya hindi raw sila mananahimik habang trilyon-trilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Mula raw noong huling sona ng Pangulo kung saan nanawagan siyang mahiya ang mga kurakot pero puro pangako pa rin daw at wala pa rin naisasampang kasong kriminal laban sa mga sangkot. Panawagan nila ngayon magkaroon ng regular sectoral dialogue kasama ang mga manggagawa at employers. I-certify as urgent ang pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa ICI. Bumuo ng Special Division sa Sandigan Bayan na para lang sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian sa infrastructure projects. Bawiin ang mga nakaw na yaman at baguhin ang proseso sa pagpasa sa national budget. Sa kabila ng issue sa korupsyon, tutol ang karamihan ng mga Pilipino na magkaroon ng kudeta sa bansa. Sa survey ng Octa Research, 70% ng mga respondent ang ayaw ng military intervention o pag-aklas ng mga sundalo sa gobyerno. 5% lamang ang pabor habang 22% ang hindi makapagdesisyon. Pinakamarami sa mga tutol ay mula sa Mindanao. Sinundan niya ng Metro Manila, Visayas at Balangs Luzon. 80% rin ang nagsabing mas gusto pa rin nila ang demokrasya sa bansa. Isinagawa ang survey noong September 25 hanggang 30 sa 1,200 respondents. Panibagong low pressure area po ang namataan at patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Silipin po natin ang kasalukuyang galaw nito at ano ang magiging epekto nito sa mga susunod na araw. Alamin natin yan kasama po ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Lunes. Ngayon, ako Mami Dims, itong low pressure area natin ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa ibabang bahagi nito, ang areas ng Mindanao. Ito pong ating low pressure area ay nakapaloob doon sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Nakatawid na po yan dito po sa areas ng Mindanao at sa kasalukuyan, yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 260 kilometers west ng Dipolog City, dyan po sa may Zamboanga del Norte. Ito pong ating low pressure area at ang ating Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan dito sa ilang bahagi ng Visayas,
Palawan, Mindanao, samantalang itong easterlies naman ay nagpapaulan dito or nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, particularly dito sa Southern Luzon. At ito namang ating tinatawag na shear line o yung banggaan ng malamig na hangin mula sa northeasterly at sa ating shear line ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa extreme Northern Luzon. Dahil po sa mga weather system na ito, lalong-lalo na dito sa ating intertropical convergence zone, kasama po ng ating low pressure area, medyo mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa mga areas ng BARMM, kasama na po dyan ng Northern Mindanao, nag-extend pa yan hanggang sa Zamboanga Peninsula. Yan po ay direct effect ng ating binabantayang low pressure area. Possible din po yung ating mga thunderstorms sa natitirang bahagi ng Mindanao, dulot naman ng ating intertropical convergence zone. Samantalang nag-extend ang epekto ng ating low pressure area dito po sa Western Visayas, kasama po dyan ng Negros Island region, maging dyan po sa areas ng Palawan. Ito namang ating mga areas sa Central Visayas, particularly ang areas ng Cebu at Bohol, meron tayong mataas na tsansa ng pag-ulan dulot ng ating binabantayang low pressure area. Samantalang ito namang Eastern Visayas at nag-extend po yan dito sa Bicol region, Quezon at Aurora, epekto po ng ating tinatawag na easterlies ang nagdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan dyan. Although sumisilip naman po yung ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at thunderstorm. So mag-ingat po tayo dyan. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly dito sa hilagang bahagi nito at natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang areas ng Calabarzon. Pero dyan po sa itaas na bahagi nito, ang areas po ng extreme Northern Luzon, meron tayong mga possible na kalat-kalat na may hinang pag-ulan dulot ng ating tinatawag na shear line. Dito sa Metro Manila, may mga pag-ulan tayo ngayong umaga, pero asahan po natin na mawawala rin po yan o yung ating mga tinatawag na passing showers. Magpapakita rin po ang ating araw, magiging maaliwalas po ang panahon natin ngayong umaga hanggang tanghali. Pero again, pagsapit po ng hapon nagiging maulap ang panahon natin at tumataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. At meron tayong mga posibleng thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong sa mga lalabas ng bahay ngayong umaga. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:50 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 5:30 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Lunes ng umaga, muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. 8 minuto po bago mag-alas 6 ngayong Lunes at sa aming pagbabalik. Ilang maglilinis ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, maagang nagpunta sa mga sementeryo. Naasingil sa toll sa Cavitex, ipatutupad na simula bukas. At film singer Olivia Rodrigo pinaplano na ang susunod niyang pagbisita sa Pilipinas. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutog lamang po sa inyong paboritang morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Sa frontline sa umaga, bago pa man ang undas, may ilang kapatid na po ang bumisita sa Manila South Cemetery para maglinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Todo na rin ang paghahanda ng sementeryo sa inaasahang dagsa ng mga tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Taon-taon nang nagpupunta sa sementeryo ng maaga si Ken para malinis at mapinturahan ang puntod ng kanyang mga lolo't lola. Siya na lang din kasi ang inaasahan ng kanyang mga kaanak na nasa probinsya. Siyempre, minsan lang naman sa isang taon yung pinturahan. Madalaw man lang natin yung mga mahal natin sa buhay. Para sa 78 anyos na si Manny, espesyal ang darating na undas dahil ngayon na lang daw ulit niya madadalaw ang kanyang ina matapos mag-retire sa kanyang trabaho sa Amerika. Magkakaroon dito ng kainan o maaaring sa bahay bago pumunta rito. Para sa mother ko, parang inaalala siya kahit once a year lang. Todo na ang paghahanda ng pamunuan ng sementeryo sa dagsa ng mga tao. Pagpasok pa lang ng gate, makikita na ang isang tarpaulin kung saan nakalagay ang ilang mahalagang impormasyon at paalala sa mga dadalaw. May nakapaskil din na malaking mapa. Simula Martes, maglalagay na rin daw ng malaking screen para ma-livestream ang kanilang puntod finder. Ma-access din daw yan online. Nasa bahay kayo, pwede nyo i-type sa cellphone nyo, sa computer, manilasouthcemetery.com. Malalaman mo na ron yung kung saan yung puntod mo, grave number, lot number, etc. Nandun na lahat. And then makikita mo yung crowd estimate ng tao na dumadalaw.
Bukod dyan, magkakaroon din daw ng hiwalay na entrance ang matatanda, habang maghahanda ng 10 e-bike at 40 wheelchair para sa mga vulnerable group at ibang mga ngailangan. Ipagbabawal na rin kasi ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Sa mga may kasama namang bata, magkakaroon din ng tagging. Bibigyan po sila natin ng tagging, malalagay dito yung pangalan sa cellphone number, then ididikit yan dito sa braso. Pagkadikit, di pwede na silang gumala-gala dyan. Hindi sila mawawala. If ever na may makakita ng mga bantay bayan natin dito, dadalhin dito sa office para manawagan naman kung nasan sila. Madaling makikita. Paalala sa mga bibisita sa Manila South Cemetery, iwasang magdala ng alak, sigarilyo, mga gamit na pangsugal, malalakas na speaker, matutulis o matatalim na bagay at iba pang kontrabando. Kami po rito sa Manila South Cemetery, nananawagan na wag nang dalhin yung mga pinagbabawal like katulad ng aso, pusa dahil baka ito ay makakagat. Okay. Number 2, bawal po magdala ng barel, kutsilyo, ice pick, thinner, brutya, at mga nakakasakit na bagay. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, abiso naman po sa mga motorista, simula bukas, epektibo na ang taas-singil sa Cavitex. Yan ay matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority sa pagpapatupad ng provisional toll rates para mabawi ang kanilang ginasto sa pagsasaayos o pag-aayos ng mga expressway. Sa Cavitex R1 portion mula Coastal hanggang Zapote, tataas sa 39 pesos ang toll rate para sa mga Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. Nasa 78 pesos naman ang toll para sa mga Class 2 na sasakyan gaya ng mga bus at 117 pesos para sa Class 3 vehicles gaya ng malalaking truck. Hahati naman daw sa dalawa ang taas-singil sa Segment 4 ng R1 extension mula Zapote hanggang Kawit. Sa ilalim ng unang tranche, magiging 88 pesos na ang toll para sa Class 1 na mga sasakyan. 176 pesos naman ang toll para sa Class 2 at 264 pesos para sa Class 3. Ilalabas daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN base sa alituntunin ng Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pagbabasihan nila ang paglalabas ng SALN ni Pangulong Marcos sa proseso at guidelines ng Sandigan Bayan. Una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaari lamang isapubliko ang SALN ng mga executive official gaya ng Pangulo kung lehitimo ang dahilan ng request. May mga impormasyon daw kasi dito na maaaring makakompromiso sa seguridad ng Pangulo. Ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority at meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang Ombudsman. Miss So Filipina Olivia Rodrigo is planning her next trip dito po sa Pilipinas. Hindi na raw kasi makapaghintay ang film singer na bumalik sa bansa para mag-beach. Sinabi yan ni Olivia sa isang interview sa Elle Magazine. Last year lang nang pumasyal si Olivia sa Maynila kung saan nagbisikleta pa siya sa Intramuros. Yan ay bago ang kanyang sold-out Guts World Tour concert sa Philippine Arena noong October 2024. Ilan sa sikat na kanta ni Olivia ang Driver's License, Deja Vu at Good For You mula sa kanyang Sour album. Namahagi naman po ng saya at papremyo sa mga guro ang programang Gabay Guro. Nakisaya dyan ang ilang kapatid stars at iba pang mga celebrities. Nasa front ng balitang yan si MJ Marfori. Regine, Jonah, Vibe Jocks at Jed. Ilan lang sila sa nag-pause muna ng kanilang mga busy schedule para ipagdiwang ang pinakamalaking celebration para sa mga teacher, ang Gabay Guro 2025. Sila talaga, you know, they
inilaan nila yung buhay nila para sa bansa natin, para sa pamilya nila. And what's one day of, a few hours of our lives to give back to them, diba? Si Ate Gay, sa kabila ng chemo at cancer treatments, present para aliwin ang mga guro. Nagpasalamat din siya kay TV5 Chairman Manny V. Pangilinan at Gabay Guro Head Shay Cabal Revilla sa tulong sa pagpapagamot niya. Lumiit na rin kasi ang bukol sa leeg ni Ate Gay. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako nasa magandang kalagayan ngayon. Itong Gabay Guro, kasi naging pamilya na po ako dito, volunteers po ako dito sa pagpapasaya ng mga teachers. 18 years na ang Gabay Guro at halos 1,000 educator ang nakisaya mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang ilang celebrity volunteers, binida pa nga mga paborito nilang subjects sa high school. PE ako eh. Kita-kita naman bro. PE. PE, pagmumotor, ganyan ba? Wala. Girl, di natin inabot yung motor sa PE. Dance lang tayo. Hindi, eme lang yun. Ako, favorite subject ko, radio class, syempre. Si Katrina Velarde nga, na party base sa Siargao, lumipad sa Maynila para rito. Ang kwento niya, I can still remember, sa Melchor Aquino Elementary School ako sa Tondo dati, and parang halos i-demolish na rin siya kasi parang walang achievement yung school. So ang ginawa ko, I started joining yung mga YMCA sa school, yung mga singing competitions. Tapos ayun, nagkaroon ng achievements yung school. Bukod sa world-class performances, namahagi rin sa mga teacher ng pangkabuhayang showcase, cash prizes na aabot ng 1 million pesos at kotse. See you sa next Gabay Guro, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Para sa usapang trapiko this Monday, on this week na po, kaya naman sinabayan pa yan ng SEM break ng mga estudyante, kaya marami na naman ang tiyak na uuwi sa kanilang probinsya. Alamin nga natin kung may mga maagang uuwi. Heto ang update ni Traffic Tito Monday mula sa Pasay City. Tito Mondi, ano ang lagay ng biyahe dyan? Inday, maayong buntag. Inday, malayo, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, ikaw lang gihapon, bisag unsaon. Woo! Naitawid natin. Welcome youth, kaway-kaway sabay. Nandito tayo ngayon sa Sakayan. Dito sa Pasay, kita naman ito yung mga biyahe pa uwi. Papuntang Baguio, Cagayan, Zambales, Pangasinan at Olongapo. Sabi nga dito, 24 hours yung biyahe dito. So yung mga committees natin, kanina madaling araw pa lang, nandito na sila. At sakto na't makakausap natin ang Terminal Master na si Sir Joe. Sir Joe, good morning sa'yo, Sir Joe. Modi Lopez po, good morning kapatid. Sir Joe, tanong ko lang po sir, pag ganitong palapit na po yung undas, gaano po karami po inaasahan natin pasahero? Sir, yung highlights natin sa Thursday hanggang Friday, nag-expect po tayo ng more than 10,000 a day. 10,000? Madami po. Yes, so from sir. Thursday to Friday po. So ganitong Lunes pa lang, mga ilan po yung na-expect natin? Ito po, series na po ng Ondas ito. So nag-expect na rin tayo ng mga 5,000 pataas na paseros everyday. 5,000, madami na sir. Ilang bus po ang nilalabas po natin dito pag ganyan? Marami po tayong nailalabas na bus, sir. More than 100, sir. 100, sir. Yes. Then, sir, nabanggit yung mga probinsya na inuwian, sir. Doon sa nabanggit ko, sir, alin po dito yung pinaka-inuwian po ng mga kapatid natin na commuteries? Saan po madalas sila umuwi? Sir, sa ngayon, ang pinakamatindi nating mga dalas na inuuwian nila is yung Baguio at saka yung Cagayan Valleys. Uy, Baguio, Cagayan. Sir, speaking of Baguio, sir, ito, mukhang ito nasa likod natin. Sir, pakita lang natin, sir, ang password. Diyan muna kayo, sir. Yes. Sir, sakto ito. Isa sa mga pinagmamalaki dito yung sleeper bus na mga biyahe pa Baguio. Ito na, diba? Ang social. Pasok tayo, sir. Ayan. Isa to sa sleeper bus na tinatawag nila. Akala mo nasa aeroplano ka. Kaya ba natin? Ayan. So, ito yung sleeper bus. Kita nyo naman. First na natin papakita dito sa Good Morning Kapatid. So, pwede dito sa ilalim. Ayan. Hindi lang tayo pwede ilalim. Stretch tayo. So, biyahe dito 5 oras. Then, ito maganda rito. Makita natin mga ups. Pwede magtaguan. At paano na kung maiihi tayo? Ito, ang haba ng biyahe, may pa-CR. Ang tanong, malinis ka ang CR? Ito na, tao po. Wala naman. Ano to? Ayun, may pa-CR. Ilaw. Okay, maganda rin. Pwede, di ba? Pwede sa biyahe. Kaya naman, ako,
sulit-sulit tayo sa pag-uwi sa Ondas. Eh, di ba nga, Inday, naalala mo, di ba parang naging tuksuhan na pagpupunta daw sa Baguio, yung mga magjowa naghihiwalay. Eh, Inday, di pa naman tayo magjowa as a friend, di ba? Dahil tayo sa Baguio minsan. Okay ba yun? Back to studio. Alam mo, Tito Mondi, ang dami mong baon this Monday. Kaya naman mag-ingat ka dyan, Tito Mondi. Kaya maraming salamat po. Pa-DOM ka na eh. Pa-DOM na. Nakailang tito tayo. Ewan ko lang kung di mo pa mag-guess. Abangan po na. Mga kapatid, abangan po natin mamaya. PBBM nakikipagpulong o nakipagpulong sa iba't ibang leader sa unang araw ng 47th ASEAN Summit sa Malaysia. At sa larga, bago ang Undas, kukumustahin muna natin si Lala Laila sa prisuhan ng Bulaklak sa Dangwa. Sa on the go naman, say cheese! Pero mas cheesy at mas K-drama ang peg ng cheesy Korean noodles sa isang kainan sa Caloocan. Sagot na tayo, nino ba? Ni Eat Girl Maui mamaya-maya. Kaya huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang leader ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa parehong pagtitipon, idineklara ng opisyal na bahagi ng ASEAN ang Timor-Leste. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kasama ang iba pang ASEAN leaders, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang deklarasyon na ganap ng miyembro ng ASEAN ng Timor-Leste. Ito ay matapos ang higit isang dekadang panunuyo sa mga ASEAN member state. Kaya naman naging emosyonal ang kanilang Prime Minister na si Xanana Gusmao at ang delegasyon ng Timor-Leste. Timor-Leste enters ASEAN with full commitment to its charter, ready to be a constructive, peaceful, and devoted member. We pledge to work with all member states to keep our region peaceful, open, and prosperous, and to be part of efforts to build resilience, deepen unity, and ensure that no one is left behind. Sa sideline ng ASEAN, nagkaroon ng sunod-sunod na bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng iba't ibang bansa. Sabi ni Yusek Claire Castro, pinag-usapan ni na Pangulong Marcos at Cambodia ang tungkol sa issue sa pagitan ng kanilang bansa at Thailand. Nilagdaan din ang peace agreement sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos mamagitan sa kanila si US President Donald Trump. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa Thailand dahil sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Sa meeting naman kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta nila sa posisyon ng Pilipinas ukol sa international law. Nagkaroon din po, na-highlight po ang strong people-to-people exchanges at nagpasalamat din po ang Pangulo sa Canada dahil sa pagsuporta sa Pilipinas patungkol po sa shared values at including po the international law, particularly UNCLOS. Nilagdaan din ang dalawang kasunduan sa ilalim ng trade. Ito ay ang second protocol to amend the ASEAN Trades and Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla na hindi pa tapos ang kaso at dismissal order kay Senador Joel Villanueva. Sa programa sa YouTube ni Lucy Cruz Valdez na URL, sinabi ni Remulla na pag-aaralan niya muna ang kaso. Nauna nang tinawag ni Remulla na secret decision ang pagbasura ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order ni Villanueva. Nagugat yan sa pagkakadawit ni Villanueva sa pork barrel scam. Iginit na rin nila Villanueva at Martires na hindi nila isinikreto ang pagbasura sa dismissal order. Tama ba yun? Di ba? Pati hindi lumabas yan sa ating lahat. People of may interest sa taong bayan. Binoto natin ng tao. Tapos, ganon? Tatago mo sa amin yung totohanan? Hindi pa kami tapos. Pwede pa ba ma-reverse yun? Ulit? Hindi, pag-aaralan namin. Pag-aaralan namin. We might have to refile the case. Oh, wala naman double jeopardy yun eh.
para sa mas feel na Korean vibe. Joon at Shin Eo. Wow, yan ang ibabati natin ngayon sa ating e-girl na si Maui na ready na nata para sa Korea trip niya. Pero dito muna tayo dahil dinayo niya ang kanyang kainan sa Caloocan na hit sa kanilang cheesy Korean noodles. Mau, special daw ang cheese sauce na gamit nila dyan. Happy Monday, Mama Dims! At happy Monday sa ating mga kapatid. Good morning po. Naku, ngayon palang kinikilig na ako. Wala pa man din tayo sa Korea, no? Pero feeling ko, parang Korean vibes na ang hatid natin ngayong umaga. Kasi tignan nyo po ang hawak ko. Ito yung tinatawag nilang spicy, cheesy Korean noodles na buldak. So, pag sinabing buldak, mga kapatid, spicy po. At yan, may kita nyo, marami siyang cheese at may nori sheets. At alam nyo ba, nagsisimula po ito sa 125 pesos lang. Wow, very affordable at talagang nakakabusog. Alam mo, pag ganito, ang kulang na lang talaga siya. Joke. Kaya ako lang K-drama. Di ba masarap mag-marathon? At pag-usapan natin, paano nga ba ginagawa to? Sakto na dito sila, MJ and Kenneth. Good morning. Okay mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Boba Vibes dito po sa Caloocan City. At ito yung isa sa kanilang bestseller dito sa Boba Vibes. So yun nga, yung spicy, cheesy Korean noodles. Okay, MJ, paano siya ginagawa? Mainit na tubig. Yes. Then ilulublog po natin. Ayan. Sakto actually, kumulo na siya kanina. Yes, so ngayon, nilulublob lang natin ulit para uminit siya at maghiwa-hiwala yung noodles. Yes. Ayan. Para hindi po siya magdikit-dikit at makapik. Okay, good. Okay, next. Then, 3 inch lang po natin. Lalagay po natin. Okay. Ayun. Kasi nga kailangan masala siya. Then, lalagyan na po natin ng condiments. Ayan. Alam mo, sikat yan. Nakikita ko yan kung saan-saan sa mga TikTok, diba? Sa mga YouTube. Grabe. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa ako nakakatikim nito, kaya iba yung excitement ko for today. Kasi parang, alam mo yun, it's something new. Bago siya para sa akin. Okay, so dapat pag ganyan, ihalo po natin para okay, pakita natin yung paghahalo. Ayun. Kailangan po malagyan po lahat. Oo para nga. malasahan po natin. At saka balita ko kasi sobrang ano nito, sobrang anghang. Yes, po. Mahina pa naman ako sa maanghang. So, we will take on the challenge mamaya mga kapatid ha. Ayan. Uy, wow. Okay. Nalagyan po natin ng pinaka-masarap. Na cheese sauce. Cheese sauce ng Boba. Okay. Nabalita ko ay special cheese sauce. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. Wow, ang daming cheese. Yes po. Oh, very generous ha. Lagyan po natin ng nori sheets. Ayan. Uy, masarap yan, nori sheets, diba? Okay, and then? Ayan, yan ang gusto kong topping. Toppings po ng bacon! Bacon? Ayan, gusto ko yan, bacon. Masarap yan. And then, what's next? Egg. Yes po. Siyempre ako na yung nag-request. Pwede po, egg? Egg, yes po. Yay! Okay, and that is it? Meron pang konting, okay, let's go. Ayan. Uy, ito yung pampa-special dyan. MJ and Kenneth, thank you so much. Iiwan ko na kayo kasi titikam na po ako mga kapatid. Kaya tara po, punta tayo dito banda. Tingnan nyo muna bago ko dalhin doon. Wow, sarap, di ba? Okay, saktong-sakto. At syempre, kasama po natin ngayong umaga ang owners po na si Ms. Zara and Sir Justin. Hello, good morning. At hindi kumpleto ng Walang Tikim Squad na nandito din. Okay, mamaya kakausapin ko kayo ha. Pero ngayon, Ms. Zara, batiin niyo muna ating mga kapatid. Good morning, kapatid. Ayan. Okay, Ms. Zara, let's talk about yung cheese sauce. Balita ko, yun yung kakaiba sa inyo. Yes, yun talaga ang ano nyo, na parang special dito. Okay, I want to talk about also na maraming iba-ibang toppings to. Yes. Okay, so nagsisimula siya sa? Bacon, chicken fillet, tonkatsu, spam. Oo. So kunyari kung hindi ka mahilig sa mga pork or kung anong meat, pang chicken ka lang pwede rin. Yes. Okay, I'm so ready, Ms. Zara. Sabi ko nga, first time ko ito. No? So ito na mga kapatid, itatry na natin ang spicy Korean spicy noodles, cheesy. Ano, lahat ang dami na ng description. Okay, at syempre ating Tikim Squad, kasama natin. Anong name sila? Mark. Sir Mark and si Dave. Okay, ready na kayo? Yes. Okay, let's go! Let's try it! Yes. Uy, wow! Oh, wait lang, pwede kong pakita? Look at that! Wow! Uy, grabe oh! Eee, okay, excited na ako. Let's go. Oh! Ano niya? Creamy! Ang sarap pala! Actually, okay, pwede ko siyang i-describe kasi first time ko siyang kainan.
para kayong kumain ng spaghetti na spicy, tama? With Korean touch, ganon. Okay, ang sarap. Try natin. Super spicy. Ito yung mapapaano ka sa anghang, pero gusto to ng Mami Chiki namin. Ayan, may bacon. Try natin. Okay. Ito na. Paparate ko kay Dave pati kay Mark, ha? Anong rating nyo? Meron kayong rate cards dyan, mga Tikim Squad? Ang anghang! Natatawa ako! Kasi na, umaano na po yung dila ko, mga kapatid. Okay! Mark, starting with you. Dave, ikaw na lang. Ready ko na. 1 to 5. Rate mo yung ating 5 being the highest. Yes, sa akin po is 5 kasi sobrang sarap niya. Tsaka yung blend po ng cheese tsaka po ng noodles is sobrang sarap. Tama, nagko-contest yung lasa. How about you, Mark? 5 din po kasi kaya nga po na sinabi niyo yung creamy po ng cheese tsaka yung spicy po. Talagang sakto yung Sakto po yung lasa. Woko. Oh, alam niyo na, Miss Zara, pa-discount daw, ha? Okay, alright. Okay, Sir Justin, pwede bang mag-promote tayo? I'm sure yung mga kapatid natin, lalo yung katulad ko na hindi pa nakakatikim nito, natatakam na. Sir Justin, saan kayo mahanap at paano po? Hi, good morning mga kapatid. Makikita kami sa Caloocan, South Caloocan. We're open 11 a.m. to 11 p.m. Okay. Kung gusto magpa-deliver, pwede? Yes, nag-deliver kami via delivery application po. Mga apps. Delivery apps, yes, pwede? Yes, pwede. Okay. Also, nagdi-deliver din kami via Delivery apps. Yes. Okay. Pwede mag-chat sa Facebook page namin. Yes, and actually, kaya nga po boba vibes siya kasi nga dahil maanghang siya, sakto, may boba drinks para pang-balance yung anghang tulad ngayon. Ito yung rescue natin. Thank you so much, Miss Zara and Sir Justin, and of course to my Tikim Squad, Mark and Dave. Maraming salamat. What a wonderful experience. Yung dila ko talagang on fire na siya ngayon, di ba? BTS! BTS talagang kulang! Si Jimmy na lang ang kulang. Okay, mga kapatid, that is it for this morning's On The Go. Kung ako sa inyo, itry nyo na po itong Boba Vibes dito po sa Caloocan City. Back to the studio to Opa Jess. Oy, balita ko si Opa Jess nandyan na. Nandiyan pala ang Opa, wala dito. Back to you, Mama Dims. Si Opa Jess, bumisita lang kasi wala ka dito, Mau. Tapos nung papunta ka na, pauwi na siya. Sabi niya. Maraming salamat, Maui. Live na live po mula sa Caloocan City. At dahil nalalapit na ang undas, unti-unti nang dumadagsa ang mga mamimili para bumili ng bulaklak. At para tulungan tayong alamin kung magkano ang bentahan niyan, agad-agad na lumarga si Laila sa Dangwas sa Maynila. Laila, may pagtaas ba ng presyo dyan? Salamat, Inday Fatima! Good morning, mga kapatid! At good morning sa iyo, Inday Fatima, maayong buntag. Ay, mas fresh ka pa sa flowers na hawak ko. Mas fresh ka pa dito sa Gypsophilia na hawak ko. Grabe, hirap i-pronounce. Pamili nga po ng isang bundle ng Gypsophilia. Ganon, hindi ba? Anyway, sige, mag-rundown muna tayo bago natin ikuwento kung bakit tumaas ang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa. O syempre, kapag kabilihan ng bulaklak, yung mura, bagsak presyo, dito tayo pupunta, hindi ba? So eto na, mag-rundown na tayo. Unahin na nga natin itong hawak-hawak kong Gypsophilia. Yan ay 100 pesos kada stem. Yan ha. Pero kapag malaking bundle na ganito, parang mas makakatipid kayo kasi parang more than 10 stems yata to. Nasa 1,000 pesos. Okay? At syempre, ito namang mga carnations natin, ang isang bundle, tatandaan po natin, pag dito kayo sa Dangwa pupunta, ang isang bundle ay equivalent to 10 pieces yan, okay? So, ang isang bundle, 180 pesos, 10 piraso ng carnation. Kapag ka naman, 20 stems, edi syempre times 2, 360. O, hindi ba? Ang Gerbera, 10 pieces, 180 pesos. So, yung isang bundle nila ay 180 pesos. 20 stems, syempre, 360 pesos. Pagdating naman sa eucalyptus, kung kayo yung mahilig sa mga magpalagay ng mga gano'n, yung mga green-green na bilog-bilog na mga pahaba,
at saka mabango rin yun in fairness. So hindi ba? Yun yung ginagamit din, isa sa mga ingredients sa mga pampahid sa mga pagmasakit ng likod nyo, mga siko nyo, kung ano-anong joints ninyo, di ba? Ang ating eucalyptus, ang isang big bundle ay 750 pesos yan. Ang mga sunflowers naman natin, ayan, no? Ang gaganda. O, di ba? Ang ganda ng mga sunflowers natin. Ang sunflower natin ay 100 pesos kada stem, pero makakatipid kayo kapag bumili kayo ng isang bundle o ng 10 stems dahil instead of 1,000, 700 pesos na lang yan. Pagdating naman sa Malaysian moms, 170 pesos per bundle yan or 10 pieces. Ang roses natin, local po ito, 350 pesos yan per bundle o 10 piraso. Ang aster natin ay 250 pesos naman per bundle. Ang flower arrangement natin dito, ayan, meron silang iba't iba, no? May iba't ibang sizes, small, medium, and large. Ang small ay naglalaro sa 150 pesos, ang medium ay 500 pesos, at ang cross naman ay 800 pesos. Ay, wala palang large. Yung heart naman, papakita ko sa inyo mamaya, nasa 800 to 1,000 pesos. Kausapin na natin, come on, pasok tayo dito sa kanilang shop. Si Ma'am Beth Osias. Ma'am, pwedeng pumasok? Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Beth. Good morning. Ayan. Good Si Ma'am morning. Beth Osias ang ating florist ng Enrico's Flower Shop dito sa Dangwa. Ma'am, good morning. Good morning po. O, di tumaas na. Hindi pa? Hindi pa naman sa ngayon. Hindi pa. Pero kailan tataas? 28 to 29 kasi nandun yung mga taga-province na lumuluwas para umangkat. Kaya tumataas yung price niya sa ganong... So ano po yun? Parang law of supply and demand pa rin? Opo. Sa ganitong pecha pa kasi wala pa sila eh. Oo nga. Para Actually, tahimik pa nga dito. Alam nyo guys, medyo maulan-ulan dito ngayon sa Dangwa at wala pa masyadong namimili nga. No? Pero pagdating po ng 29, hanggang kailan yun? November 2? 30. Tapos, pero kasi mag-extend tayo November 2, Sundays. Inaasahan nyo ba? Marami pa rin. Kasi long weekend tayo ngayon. Okay. So yung mga walang pasok, talagang mahabol pa sila hanggang Monday. Okay, ma'am. Yung itong heart na ganito, teka po sir, patingin ako itong heart shape na to, ito yung 800 pesos. Yes, pwedeng i-customize to. Yes, ma'am. So, Depende sa yung 800 to 1,000, pwede pa siyang maging mas pricey yes, conforme sa flowers na gagamitin. Okay, speaking of flowers, ma'am, mamaya turuan mo akong mag-florista Yes, para of course. raraki tayo. So, tulungan na kita. Okay. Tutulungan ko maging florist si ma'am. Ang tanong is, kaya ko ba or hindi? O baka mas lalo lang makonsume si Ma'am Beth sa akin? Baka isisante niya ako agad. So, abangan niyo yan sa magbabalik ng Larga. Inday Panaba. Balik sa inyo sa studio. Ayan, maraming salamat sa update. Sa aming pong pagbabalik, ilang sangkot sa flood control scandal, posible raw magpasko sa kulungan ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Halos 2 pisong taas presyo sa diesel, nakaambang ipatupad ang mga oil company ngayong linggo. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Failon at DJ Chacha. At sa luto na po, perfect for the Halloween ang gagawin nating spooky banana mommies. Akala ko kasi mommies. Hindi pala. Ako pala yun. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Sa mga naghahabol po para sa Trick or Treat, ibibida natin ang isang easy recipe na tiyak papatok sa ating mga chikiting. Gagawa po tayo ng spooky banana mommies na ganito ang itsura. Yan. Ayan, perfect na bonding yan with our kids. Ang mga sangkap po, saging na lakatan, milk chocolate na tinunaw, white chocolate na tinunaw din, and coconut oil. Ang paraan po ng pagluluto, hihiwain ang saging sa 2 at tutusukin ito gamit ang popsicle stick. Which alam mo, okay, pwede na natin itong gawin. Guys, i-cut nyo lang yan. Bubuksan muna. Buksan na natin. O sige, ikaw na magbukas na. Kailangan natin mag-gloves. Oo.
Actually, you don't have Hindi to open it. You can just cut it here. Kahit di natin, kasi medyo manipis na to, pwedeng yun na, buo na siya. You don't have to cut it in half. Sige, pwede. May gagawin lang akong hack-hack. Kutsilyo. Kasi, ang ano natin ay, ang gagawin natin ay, etong chocolate na to, medyo tumigas na po kasi siya. Kailangan siyang itatransfer dito sa loob. Ngayon, ang hack na gagawin natin ay, lalagay lang tayo ng mainit na tubig dito. Tapos ilagay lang natin to para medyo... Parang Bain-Marie. Yes, oo. Tapos haluin lang natin. Habang ginagawa yan, ni Kuya Andre, kukunin ko na tong ating spoon. Tapos hahaluin ko lang to ng konti para medyo matunaw. Oo, ganun lang naman. Tutunawin lang natin to ng maigi. Habang ginagawa nila yan. Yan, good job, Andre. Tapos lagyan mo na siya sa popsicle. Okay. Igitna mo, ha? Yes po. Dahan-dahan. Asan yung gloves mo? Wala akong nakitang gloves dyan eh. Tingnan natin, baka meron dito. That's why, what you can also do, Dre, Huwag na munang ano. is this, di ba, you cut this, no? You cut that, you don't have a glove, you put it inside na. Tsaka mo balatan. Tsaka mo siya babalatan. Okay? Sige. Yun. Sige. Buksan na natin. Okay. Alright, sige. Habang tinutuloy po natin ang ating Spooky Banana Mommy, balitaan po muna tayo kasama sina Manong Ted and DJ Chacha. Ayon po sa palasyo, mismong si Pangulong Marcos daw ang nagsabi na handa siyang ilabas ang kanyang SALN. Pero isa sa publiko nila ito, alinsunod raw sa guidelines ng Ombudsman para hindi magamit sa paninira o pamumulitika. Una nga po nagdaos ng pulong ang mga miyembro po ng gabinete para pag-usapan din ang paglalabas po ng kanilang mga SALN. Gaya po ng Pangulo, niliwanag po ng Malacanang na ilalabas din nila ang mga ito alinsunod sa guidelines. Samantala, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DPWH na pababain ang presyo ng construction materials. Ayon po sa Pangulong Marcos, dapat tapyasan ng hanggang 50% ang presyo ng mga materyales. Hindi raw tugma ang halaga ng mga ito sa kasalukuyang presyo sa merkado. Ayon pa sa Pangulo, nasa 45 billion pesos ang matitipid ng gobyerno kapag nagbawas ng presyo. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na gumugulong na ang kanilang review sa presyo ng construction materials. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH na in-announce ng Pangulo ngayon. In fact, nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pag-benchmark ng mga presyo. At tama po ang Pangulo. Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado. Baka mas maganda bawasan 50% miyembro ng proponents kaya. Bakit tayo makatipid? Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Posible daw pong sa kulungan, magpapasko ang ilang sangkot sa flood control scandal ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isa pong panayam, sinabi po ni Dizon na siya kumpiyansa sa mga ebidensya ng mga kasong isinampa ng DPWH sa Ombudsman. Kabilang sa mga kinasuhan po ng graft at malversation of funds ang mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pati na rin po ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Ito na ang pangalawa pong batch ng mga kasong isinampa ng DPWH. Kaugnay pa rin po ng mga umano'y substandard at ghost flood control projects. Kapansin-pansin nga po na wala pa ditong mga proponents na nasasampahan ng kaukulang demanda sa Ombudsman. Samantala, lumabas naman po sa isang survey na karamihan sa mga Pinoy ang ayaw na magkaroon ng kudeta dito po sa ating bansa. Base nga sa survey ng Octa Research na isinagawa noong Setyembre, 70% ng mga respondent na Pinoy ang ayaw ng military intervention o pag-aaklas ng mga sundalo sa gobyerno. 5% lang ang pabor habang 22% ang hindi naman makapagdesisyon. Pinakamaraming tutuloy mula sa Mindanao na sinundan po ng Metro Manila, Visayas at Balance Luzon. Isinagawa po ang survey noong September 25 hanggang 30 sa 1,200 adult respondents na may plus-minus 3% margin of error. Sa ilang pang tampok na balita,
Umarangkada po ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan dumalo rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una po sa kanilang naging agenda ang pagdeklara sa Timor-Leste bilang opisyal na pong bahagi o miyembro ng ASEAN. Kasama ang ilang pang-ASEAN leaders, nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang deklarasyon po na ganap ng miyembro ng ASEAN ng Timor-Leste. Ito nga po'y matapos ang higit na isang dekadang panunuyo sa mga ASEAN member state. Nilagdaan din po ang peace agreement sa pagitan po ng Thailand at Cambodia matapos nga pong mamagitan sa kanila si US President Donald Trump. Sa sideline po ng ASEAN, nagkaroon din po ng sunod-sunod na mga bilateral meeting si Pangulong Jr. sa mga leader po ng Cambodia, Canada, United Nations at maraming iba pa. Tatay yung susunod pong chairman ng ASEAN sa 2026 ang Pilipinas, kaya nangako po si Pangulong Jr. na isusulong ng Pilipinas ang mga praktikal at makabuluhang agenda sa susunod na taon. Samantala, balita naman po sa lalawigan, 3 beses na pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas nitong weekend. Pasado alas 8 ng umaga nang maitala ang aktibidad sa Bulkang Taal. Sa video nakuha po ng isang residente, kita ang makapal na abo na naibuga nga po ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, mas malakas sa mga nakalipas sa pagputok kumpara noong mga nakaraang araw. Sa ngayon, nananatili po sa ilalim ng Alert Level 1 ang bulkan. Wala pa namang ipinag-uutos sa paglikas sa mga LGU, pero paalala po sa PHIVOLCS sa mga residente na maghanda at makinig sa mga otoridad kung kakailanganin. Samantala po naman, nag-aalborot rin ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon po sa PHIVOLCS, 3 beses ding nagbuga ng abo ang bulkan noong araw ng Sabado. Kasunod yan ng nauna pong pagputok noong pong araw ng Biyernes naman. Paliwanag pa rin po ng PHIVOLCS, normal lang ito lalo pat nasa alert level 2 pa rin ang naturang bulkan. Muli namang niyanig ng lindol ang Davao Oriental nitong weekend din mga kapatid. Sa datos po ng PHIVOLCS, magnitude 4.9 ang tumamang lindol sa Manay. Naibaba po yan mula sa unang inilabas na impormasyon na magnitude 5.3. Aftershock ito mula sa lindol na naitala sa parehong bayan noong Oktubre 10. Wala namang napaulat na panibagong pinsala. Samantala po patay ang isang babae matapos po namang bugbugin sa loob ng simbahan sa Liloan, Cebu. At ayon sa investigasyon, nagkaroon po ng pagtatalo ang babae at ang suspect na kasama niyang nagpunta sa simbahan. Sinakal pa umano ng lalaki ang biktima. Naitakbo sa ospital ang babae pero direklarang dead on arrival. Inaalam pa ang pagkakakilanlan at tinutugis ng mga otoridad ang suspect. Patay naman ang isang mangingisda habang sugatan ng isa pa matapos makidlatan sa Kalibo sa Aklan. Base po sa investigasyon, pauwi na ang biktima mula sa pangingisda ng tamaan ng kidlat ang kanilang bangka. Nagliyab po ang bangka. Nagpapagaling na sa ospital ang sugatang mangingisda. Alas 6:44 ang ating tamang oras ngayon. Ilang pang balita agad-agad sa aming pagbabalik. Dito tayo sa totoo. Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Tunay, natural, at original. Welcome back to Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next? Secrets? Wala ako niyan. What you see is what you get. Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone. Unbelievable talaga! Match na match sa pod! Kayo, nahanap niyo bang perfect match nyo? Game? Game! Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Ang gaming dapat fun lang. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Follow at Tara Game Zone on Facebook, Instagram, and TikTok for more details. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Long day at work. Plus something cool and creamy. It's a match! Stuck in traffic. Plus something earthy and refreshing. It's a match! Refresh with Dunkin' Matcha Latte. Made with finely ground green tea powder and milk to match your mood and cravings. You plus Dunkin' Matcha Latte. It's a match! 'Cause anytime is Dunkin' time. Hey, it's Bel Mariano. You know what time it is? It's Dunkin' Coffee time. Grab your Dunkin' Coffee today.
mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Welcome back to Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next. Secrets? Wala ako niyan. What you see is what you get. Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone. Unbelievable talaga! Match na match sa fun! Kayo, nahanap niyo bang perfect match nyo? Game? Game! Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Ang gaming dapat fun lang. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Follow at Tara Game Zone on Facebook, Instagram, and TikTok for more details. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. True FM. So, True FM, good morning! Sa lahat din po ng ating mga ama ng tahanan na ngayon po'y naghahatid na kay Mrs. gaya po ni Walter at maging ni John Fernandez. Ayan, aga-agang gumigising ha. Ang mga miyembro ng ating Bravo Company, parang si Ray Del Pozo yan. Hindi sinasabihan ng ganito. Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom vroom. Mapapa. Bravo! Katalag yan! You know, Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 6:48. At sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, inaprobohan po ni Pangulong Marcos Jr. ang executive order na siya magtatakda ng floor price para po sa palay. Yan nga po ay matapos pong magreklamo ng mga magbubukid tungkol po sa pagsadsad ng farm gate price ng palay. Sa ilalim po ng Executive Order number 101, ang DA po ang siyang magtatakda. Tama? 101, right? It's 100. 100? Oo, nalilito nga ako, 101 Let or me 100. just see But the based on the I of have what here I've read, a copy. it's EO 100, boy. Is it EO 100? Right, it's EO 100. All right. It's Did you EO see 100? it? Yeah, it's Okay. 100. Okay. But it's the same. Is it 100? Did you find it? EO 101. 101 is 1 points in Enrile. Baka ikaw ay nalito. Okay. EO 101 and Oo. EO 100. Oo. Okay, it's somewhere here. Yeah, I saw the one that Erwin sent on our group chat. What is it, boy? It's 100. Oh, it's confirmed. Nalito ka siguro dahil binasa mo yung sa Sandigan Bayan at nakita mong edad ni Juan Ponce Enrile na 101. Nalito po Yes, ang it's inyong 100. Yes, it's 100, boy. Okay, it's EO 100. Aha. Okay, merong isa rin 101. Meron pang isa. may Oo, isa, nasa lower 101. house. Nasa lower house yung 101. Tama? Tama ba, boy? Yun yun? Hindi, may isa pang EO 101 naman. Oo. Oo, para doon sa isa pang kautusan ni Pangulong. Anyway, sige. so sa ilalim po ng Executive Order number 100, ang DA po ang siya magtatakda at mag-adjust ng floor price ng palay. Kailangan daw pong ikonsidera ng kagawaran ang ginastos ng mga magbubukid, kondisyon ng merkado at tiyaking magiging abot kaya pa rin daw ang bigas pagdating po sa mga pamilihan. Nakalatag din po sa EO ang umano'y trigger mechanism o yung pong proseso ng pagpapatupad nito. Layon daw po ng kautusan na maiwasan ang pagkalugi ng ating mga magbubukid. Magtutulungan naman daw ang DPWH at Philippine Competition Commission para wakasan na ang kolusyon sa mga bidding para po sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, tutulungan daw ng PCC ang DPWH na maproteksyonan ang kaba ng bayan at mabawi ang pera sa mga maanumalyang kontrata. Hiniling ng DPWH na magsumite ang PCC ng mga suhestyon kung paano maiiwasan ang mga bidding-biddingan. Patitibayin din daw ang ugnayan ng dalawang ahensya at maglalatag ng mga mekanismo para sa investigasyon at case referrals. Sa ilang pang mga tampok na balitang pangkalakalan,
Mabigat-bigat po naman na sa bulsa ang inaasahan po nating dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong pong linggo. Balitang pang-consumer na rin. Tinataya pong akit daw ng higit sa piso't 90 sentimos. Eto, talaga naman, 190 o halos 2 piso ang dagdag po sa per liter ng diesel at hanggang piso't 10 sentimo ho naman per liter ng gasolina. Nauna pong sinabi ng DOE na tumaas daw ang presyo ng pandaigdigang krudo dahil sumabay ang pagsipa ng demand sa pagbaba ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Nakaka-apekto rin daw po ang panibago pong sanctions ng Amerika sa mga Russian oil companies sa gitna ng gera ng Rusya at ng Ukraine. Talaga naman nagbaba ng 10 sentimos, 2 piso ang dagdag. Sa iba pang balita, magkakaroon din po ng taas singil sa Cavitex simula bukas. Yan ay matapos sa aprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority tungkol sa pagpapatupad ng provisional toll rates para mabawi ang kanilang ginasta sa pagsasaayos po ng expressway. Sa Cavitex R1 portion mula Coastal hanggang sa Zapote, nasa 39 pesos ang toll rate para sa mga Class 1 vehicles o yung mga maliliit na sasakyan. Nasa 78 pesos naman na ang toll para sa mga Class 2. Sasakyan po yan na tulad ng mga bus at 117 pesos para sa Class 3 o mga sasakyan tulad ng malalaking truck. Hahatiin naman daw sa dalawang taas singil sa segment 4 ng R1 extension mula Zapote hanggang Kawit, Cavite. Sa ilalim po ng unang tranche, nasa 88 pesos na ang toll para sa Class 1 na mga sasakyan. 176 naman ang toll para sa Class 2 at 264 pesos para sa Class 3. Bubuksan po naman daw ng NLEX ang lahat ng linya nito para po sa undas simula Miyerkules hanggang sa araw po ng Lunes. Yang ada po ay para maibsan ang traffic lalo pat maraming babiyahe sa darating na weekend. Ipatitigil daw muna ang lahat ng ginagawang roadwork at closures maliban po na lamang kung kailanganin po ng emergency repair sa NLEX sa mismong holiday. Abiso pa rin po ng NLEX gamitin po ang Balintawak Toll Plaza imbis na Mindanao Avenue dahil sa ginagawang extension ng NLEX. Samantala sa mga balita naman po sa labas ng bansa, aabot sa mahigit 200 overseas Filipino workers ang humihingi ng saklolo sa Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, karamihan sa mga Pinoy na nandoon ay trabahador sa mga scam hub na nabiktima daw ng peking job offers at nakararanas ng pangmamaltrato. Kabilang sa panawagan nilang repatriation assistance o tulong para makauwi na po sila ng bansa. Sa huling datos, nasa higit 6 na po na ang nakatawid sa Thailand habang 6 na ang nasa kustodiya ng ating embahada. Lalo pa pong tumaas ang bilang ng mga namatay sa gitna pa rin po ng umiiral na tigil putukan sa Gaza Strip. Ayon po sa datos ng Palestinian authorities, aabot sa 19 na mga labi ang kanila pong na-recover sa magdamag habang 7 iba pa ang naitalang sugatan. Suma total, nasa gitna pong 68,500 ang kabuuang bilang ng mga namatay simula po nang pumutok ang gera sa pagitan po ng Hamas at ng Israeli forces. Isa naman ang kumpirmadong patay habang 10 iba pa po ang sugatan kasunod ng panibagong serye ng pambobomba ng Russia sa Kyiv sa Ukraine. Ayon sa report, pawang Russian missile drone ang isinagawa ng sa kabisera ng Ukraine itong Sabado. Sa tindi ng pinsala, maraming gusali at mga sasakyan ang nadamay sa pag-atake. Sa kabila naman po niya naabot sa 50 drone attack ang nasalag ng Ukrainian forces sa 62 inilunsad ng Russia. Aabot naman po sa daan-daang Israeli ang naglunsad ng protesta bunsod ng panawagang papagpapuwi sa mga lalalabing labi ng mga bihag ng Hamas sa Gaza Strip. Panawagan po nila, muli raw pong silipin ng Israeli government ang kasunduan sa pagitan po ng militanteng grupo kaugnay pa rin po sa labi ng mga biktima ng gera. Una nga po sinabi ni senior Hamas official Mohammed Nazal na wala raw interes ang kanilang grupo na itago ang natitirang labi ng mga hawak nilang bihag. Sa kabila niyan, inamin din niya na nakakaranas daw po ang kanyang hanay ng aberya dulot ng pag-recover sa mga naturang bangkay.
Dosenang residente naman ang naglunsad ng protesta kasunod ng tangkang pag-aresto ng federal agents dyan po sa Chicago sa Amerika. Ayon sa report, pawang isang construction worker ang target nilang hulihin sa bahagi ng Lakeview. Dahil sa tumitinding tensyon, gumamit na ng tear gas sa mga otoridad habang nakarinig din ang ilang sunod na putok ng baril. Matatanda ang kabilang ang Chicago sa target ni US President Donald Trump na isagawa ang malawakang deportation sa mga immigrant sa ilalim po ng mas mahigpit na immigration policy. Alas 6:56 po ang ating tamang oras ngayon. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga engineers, mga architects, sa mga nasa construction business. Mabuhay kayong lahat at salamat po sa trabahong inyong ibinibigay sa mga manggagawang Pilipino. Good morning! Kapag ang pinag-uusapan natin ay standard, Philippine standard na mga light steel frames, wala nang iba sa Jaya Max ka na. Setting the standard in light steel frames. Certified by the Bureau of Philippine Standards, kaya nga may PS mark. Kaya maaasahan ang kalidad at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding, Jayamax Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Jayamax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan na mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depot. Sabihin kaagad, ito lang ang gusto ko. Jayamax Light Steel Frames, mabibili po yan sa Cotabato Union Hardware Company Incorporated. Diyan po naman sa Cotabato City. Ayun Cotabato Union Hardware Company Incorporated, Cotabato City. At sa Dynamic Team Hardware and Construction Supply sa General Santos City, Gensan. Yan, Dynamic Team Hardware and Construction Supply sa Gensan. Good morning! At ang Jayamax ay available din in all leading hardware stores and depot nationwide. Ganda umaga po kay Sir Ray at Chet Monzon. At kay Ginoong Johnny Nang ng DN Steel Corporation. Good morning, Sir Johnny. Mabuhay! At ngayon sa mga fans, sa mga suki po ni Nanay Christy Fermin, ito ng ating balitang entertainment. Mga kapatid, nagalit at minura ng apo ni dating Pangulong Manuel Quezon, sina Jericho Rosales at Direk Gerald Tarog ng pelikulang Quezon. Imbis na palakpakan na balot ng tensyon ng talkback session ng Quezon sa Makati. Ayon sa apo ni Quezon na si Ricky Quezon Avancenia, sinalaula ng pelikula ang alaala ng kanyang lolo. Nagsimula ang mainit na usapan ng tanongin ni Avancenia kung political satire ang pelikula. Ayon sa kanya, umamin daw dyan si Direk Gerald Tarog. Sa social media post niya, iginiit ni Avancenia na ang dating Pangulo ay isa sa mga pinakamahuhusay at hindi ito korap. Kaya anya hindi dapat isama ang kanyang lolo sa anyay kabaduyan ng Bayani verse ni Tarog. Sa statement post naman ng TBA Studios, ang producer ng pelikula, bagamat naiintindihan daw nila ang sentimiento ni Avancenia, iginiit din nilang ibinase ang pelikula sa mga beripikadong historical accounts. Kabilang na ang mismong autobiography ng Commonwealth President. Dagdag pa ng TBA Studios, may inilabas silang study guide at companion book para patunayan ang kanilang pinaghugutan sa pelikula. Pinangalanan po naman ang 7 pelikulang kalahok sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival. Kasama dyan ang 1,000 Apple of My AI, Mono No Aware, Patay Gutom, Beast, Stuck on You at Multwo. Masaya din po ang bida ng Multwo na si Sasa Girl na magkaroon po ng pelikula tungkol sa queer love. Si Ang Himala ni Nino Star, Ian Pangilinan po naman ay hindi lang bibida pero magkoko-direct din sa Patay Gutom. Tatanggap po ng tig-5 milyong piso ang mga entries para mabuo ang mga pelikula. Ipapalabas yan sa mga piling sinihan. Samantala, nagtapatan sa basketball ang ilang Pinoy na artista at Korean idol sa Mall of Asia Arena. Intense ang labanan ng Team Korea at Team Philippines. Sa Pilipinas, kasama sa nakilahok sa exhibition games sina Vong Navarro, Jong Hilario at Arthur Neri, Bailey's Acot ng Vibe Gen V at maraming iba pa. Sa Korea naman, kabilang sa players sina Johnny ng NCT, Jinwoo ng 2AM at ang captain ng grupo na si Minho ng SHINee. Ang team manager nila, walang iba kundi ang pambansang krung-krung na si Sandera Park at sa huli, hinirang na champion ng Team Korea matapos talunin po ang Team Philippines sa score na 72-63. Spotted po naman na magkasama sa birthday lunch ng fashion designer na si Michael Leyva, sina Chris Aquino at First Lady Lisa Araneta Marcos.
Sa mga larawan ay makikitang magkatabi pang kumakain sina Chris at First Lady Lisa. Ito rin ang unang pagkakataon po matapos ang ilang buwan na naispatan po sa labas si Chris na nakikipaglaban sa autoimmune diseases. Marami ho naman ang natuwa dahil mukhang bumubuti daw ang kalagayan ng kalusugan ngayon ni Chris. Bumuhos naman po ang emosyon sa bagong labas na Bagyo music video ng Cup of Joe featuring Dylan Menor and Jada. Malalim ang hugot ng kanta na tungkol po sa patuloy na pagkapit sa isang relasyon kahit patapos na ito at hindi na mababalikan pa. Kitang-kitang emosyon na yan sa aktingan ni Harana Pop heartthrob Dylan Menor at Jada. Pinuri ng netizen sa comment section ng music video maging ang acting ni baby boy Dylan. Bahagi po ang kantang Bagyo sa album ng Cup of Joe na si Lakbo. At pag-usapan na rin natin kasi siya ang co-host ko nitong nakaraang Gabay Guro 2025. Nagpapasalamat po kaming muli sa lahat ng mga teachers natin na nakasama natin dyan sa Meralco Theater. Taon-taon po itong ginagawa ng MVP Group of Companies. This year, sa pangunguna po yan ng MWell. Maraming salamat po mga teacher. Kulang po talaga ang isang araw sa sakripisyo nyo po para sa mga estudyante natin. Sabi ko nga, kung wala sila, wala tayo lahat dito. Kaya thank you, teachers. Punong-puno po ng saya at papremyo ang naturang event ng araw po ng Sabado. Punong-puno rin po yung Meralco Theater. Dami, as in. Yes, may nabigyan ng 100,000, 500,000, and a brand new car. Ganong katindi magpasaya ng teacher si MVP. So next year po yan, 19th year na. See you all ulit mga kapatid. Salamat po na marami at sa lahat po ng mga guro, thank you for your service. Sabay bati po ng good morning and happy birthday today kay Ate Linda Brillantes. Ate Linda, kumusta ka na? Maligayang bati sa iyo. Binabati ka ng buong pamilya at maging kay Ma'am Aleli Minardo. Aleli Minardo, yan. Happy birthday galing sa iyong high school kabatch na lumilingon sa tawag na Tere Reyes. You know? Happy birthday! Ma'am Aleli Minardo at Ate Linda Brillantes. Ngayon, baby girl, alas 7:03 na ng umaga. Nako, dahil dyan, kailangan na po nating mag-goodbye. Ang oras muna na 7:03 hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito sa puyat, pagod at stress. Ito ang katuwang natin. At mabibili po ito sa Mercury Drugstores nationwide, sa Lazada, sa Shopee, at ngayon sa Southstar Drug nationwide. Kaya para sa masarap na tulog, Ulta Bio now na. Sa mga kapatid po natin dito sa TV5, kami po ay pwede nyo ring mapanood hanggang alas 10 po kami sa Signal TV Channel 101 PH, maging sa Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, nasa radyo tayo sa FM po mga kapatid ha. It's 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Hanapin nyo rin po yung iba pa naming FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Back to our gorgeous host at ang gwapo mong inaanak na si Andre Felix. Alright! Yo! At darito na nga po ating Spooky Banana Mommies. Maraming salamat Mano Ted at DJ Chacha sa ating mga pabalita. Tingnan niyo po naman, ito yan o, ganito po ang itsura. Ayan. Yun o, yan ang expectation versus reality natin. At ang maganda sa atin, ano to, makeshift to. Dahil wala nga tayo nung sa expectation nakalagay, parang mata ng monster. Nabibili din po yan, pero kung wala po kayo niyan, kagaya po ng ginawa natin, nagbasag lang tayo ng white chocolate from the bar. Tapos, lagyan lang natin ng tuldok ng milk chocolate or dark chocolate. Yun! Spooky sir na ka talaga. Ito yung maganda. May magic ako, mawawala ka. Dali mo naman, ima-magic kita. Ghost Project! At pwede din po daw na ilagay ito sa chiller, di ba? Sa ref, para malamig paglabas. Parang siyang ice cream. Let's go. Sige, tingnan ko nga. Ang budget natin, 200 pesos, 4 hanggang 50 piraso ng Spooky Banana Muffins. Ay, muffins. Mummies. Para lang alam nyo, baka kasi nisip nyo mahal. Kasi di ba 200 divided by 5, magkano rin yun? Di ba 40? Tama ba? So kung 40 pesos sa isa, medyo mahal. Alam nyo bakit mahal po ang saging ngayon. At yung tsokolate, mahal din yan. Pero kung meron kayong tsokolate na ibinabawal nyo sa mga may diabetes sa bahay ninyo, nakawin nyo na lang yun.
Basta kayo-kayo lang, ha? Huwag pera ng bayan ng nakaw. Ay, sorry. Tama. Sorry, nasabi. Tama. Masarap. Pero bago kayo mag-ganyan, mag-alcohol muna. Sa alcohol mo! Diba? Nakita mo ang baby face ko doon? Trendy! Diba? Sarap. Nabigla sila. Mas nakakabigla kung ito, bigla nagsalita. Diba? Spooky talaga. Oo. Sa mga kapatid nga po pala natin na mahilig na magluto dyan, i-flex nyo na lang po sa atin ang inyong specialty. Mag-comment po kayo sa ating streaming o di naman po kaya mag-private message sa ating Good Morning Kapatid Facebook page para sa inyo pong special recipe. Ibibida natin kayo at yung mga recipe ninyo may shoutout pa yan. So kung ito po ay recipe ng inyong magulang, ate, kuya, nanay na namimiss nyo, pwede nyo i-share yan sa amin tapos shoutout na natin sila. Send nyo na po yan ngayon. Opo. Kaso punong-puno yung bibig. Gusto mo ako na? 7:06 na po ng mga Lunes. Ito na, go! Live! At sa larga, aalamin natin kay Laila ang tips kung paano makakatipid sa pagbili ng bulaklak ngayong undas. At sa health check, katakot-takot na banta ng kidney. Nakakatakot na banta ng kidney stone sa mga kabataan. Paano nga ba ito maiiwasan? Marami pa tayo good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Usapang biyahe ulit tayo mga kapatid. Balikan natin ang ating traffic Tito Mondi para sa latest update dyan sa Pasay City. Tito Mondi, may pagbabago ba dyan sa biyahe? Inday, nakadalawang tito ka. Dalawang tito? Tinito sir mo ako. Ayan, eto, Inday. Kaya nga, Inday, eto, pinagandaan ko to. Inday. Ikaw ang tingting, nga naga. Ikaw nga, ulit nga, ikaw naga. Ang hirap, ikaw naga, batingting. Ng akong kasing-kasing. Tama ba? Kasing-kasing, tama ba? Kasing-kasing. Anyway, kung ang ibig sabihin nun, ikaw ang tumitibok, kasing-kasing, ayun pala. Ikaw, akong kasing-kasing. Ayan, o. Dahil dyan, Team Commute, kay Inday, kaway-kaway, sabay. Eto na. Ayan, eto tayo. Pakita natin, nandito tayo sa mga babiyahe papuntang Baguio, Zambales, at Dagupan, Pangasinan, at Olonga po. Kita nyo naman, mga naghihintay sila ng mga bus na kanilang aabangan nila ang kanilang sasakyan at dito nga maaga-aga pa, 24 hours ulit ang terminal dito. Kaya naman ito, commute stahan na. Simulan natin. Kita mo, merong, sakto. Pakita natin, Inday, Monday, it's today, Mondi and Inday. Sir, good morning. Mondi po ng Good Morning Kapatid. Anong pangalan po natin? Joren po. Sir Joren, saan po tayo pupunta? Sa office po sa Makati. Office sa Makati, ano pong gagawin nyo? Magre-report lang po sa agency. Pero ba't nandito po tayo sa terminal? Nagpapahinga lang po kasi maaga akong dumating eh. Dito rin po sa kain. Galing pa po kayo ng? Zambales po. Galing Zambales. Sir, sa darating na undas, sa kayo pupunta? Baka po sa, may kipag-Halloween na lang ako. Halloween? Saan Halloween? Saan yan? Sa Zambales na rin? Zambales po. Zambales din. Kasama po ang mga? Family ko po. Family, sakto. Sakto, pakisayo sa pamilya po. It's family. Monday. Okay. Thank you, sir. Ingat po sa biyahe. Eto naman, kusin natin. Ito. Mabilis. Ito, ang magnanay. Hello po. Ayan, pakita natin. Hashtag Monday. Favorite day, Monday. Nay, good morning po. Good morning. Tita Monday po. Nice. Saan po tayo pupunta? Antayin ko yung dito, yung pupunta rito. Papuntang Yung kaibigan po yata, no? Kaibigan po ng kapatid ko. Galing po saan? Canada. Galing Canada. Naku, baka naman pwedeng padala. Ayan, bakit po dito nyo po hinihintay sa terminal? Kasi po meron po kaming kukunin po sa kanya, padala. Okay, tapos tama po yung... Tapos dito po siya, bali magsasakay. Mula sa airport, tapos dito po siya ibababa. Ayan, sakto. Baka po nasa airport na siya, batiin nyo na po siya. Hello, nandito na kami, punta ka na. Nice, saan kayo sa Undas pala? Sa Montalban. Doon po sa bahay po namin sa Montalban. Sa Montalban. Doon na rin po kayo hanggang kailan po? Hanggang sa, matapos. Ayan, sino po ito kasama niyo po? Ito, apo ko po. Apo, baka may gustong batiin na yung apo? Batiin mo si Ano pa yan?
Kyler. Aileen, baka gusto mong batiin. Pinsan. Mama mo. Barkada. Alexander. Alexander. Ayan, pakita ni natin. At batiin ni natin. Nay, ano paborito niyong araw? It's Monday. Monday. Monday pala, Monday. Yan muna natin muna biyahe. Back to studio. Inday. Monday. Monday. Hashtag Monday. Kaway ba? Pakita natin, pakita. Grabe ka naman, Tito Mondi. Maraming baon for today's video. May pamonday pa. Pero ang tinodanan sa Bisaya, ikaw ang unod sa akong kasing-kasing. Ayan. Kaya maraming salamat, Tito Mondi. Doble ingat po para sa mga kapatid natin na babad ngayon sa kalsada. May binabantayan po tayong bagong low pressure area ang pag-asa na maaaring magdulot ng mga pag-ulan. Alamin po natin ang pinakabagong update tungkol dito at kung gaano kalaki ang tsansa ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama ang ating resident meteorologist Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo ngayong araw ng Lunes. Yung ating low pressure area ay wala namang epekto dito sa Metro Manila. Patuloy tayong makakaranas ng maliwalas sa panahon ngayong umaga hanggang tanghali, pero pagsapit po ng hapon possible po yung ating mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pagulan at mga thunderstorms. Pero yung ating intertropical convergence zone ay nag-extend dito sa areas ng Metro Cebu, dyan po sa may Visayas. Meron tayong mga possible na thunderstorms dyan pagsapit ng hapon at gabi. Pero sa umaga, relatively mababa naman yung ating mga tsansa ng pagulan pa dyan. Samantalang nabawasan naman na yung ating mga pagulan dito sa areas ng Davao dahil dumaan po dyan yung ating low pressure area or banda dyan. Pero meron pa rin tayong mga possible na mga pagulan at thunderstorms. Ito naman po yung ating mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Yung ating shear line o yung salubungan ng northeasterly na hangin at easterly na hangin ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan. Dito po sa extreme northern Luzon, samantalang yung easterlies naman ay nagdadala naman ng posibleng pagulan at thunderstorms sa eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, kasama na po dyan ang Aurora. Samantalang itong low pressure area natin ay hindi natin inaasahang maging bagyo, pero yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 260 kilometers west ng Dipolog, dyan po sa may area ng Zamboanga. Yan po ay nakapaloob dun sa ating yung tinatawag na intertropical convergence zone na nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Dito po sa area ng BARMM, kasama po dyan ng Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng western at central Visayas, lalong-lalo na dyan po sa may areas ng Palawan. Kaya again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag meron tayong mga nararanasang pagulan at mga thunderstorms. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Monday morning. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa'yo. Sa larga muli nating babalikan si Lala Laila na live pa rin ngayon sa Dangwa sa Maynila. At sa health check, usapang kidney stones po tayo. Paano nga ba ito maiiwasan at paano pangangalagaan ang ating mga bato? Alamin po natin yan mamaya. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasama. Ito ang Good Morning Kapatid! Ayon po sa National Kidney and Transplant Institute, pataas na ng pataas ang kaso ng kidney stones sa mga kabataan. Madalas po itong nagsisimula sa pananakit ng likod o tagiliran at kapag napabayaan, pwedeng magdulot ng mas malalang komplikasyon sa atin pong kidneys. Yes, Mommy Dims. At bakit nga ba dumarami ang mga kabataang nagkakaroon nito? At ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang kidney stones? Alamin natin yan kasama ang nephrologist na si Dr. Riza Antoinette So. Good morning, Doc Riza. Welcome back. Good morning, Doc Riza. Doc Riza, this is a very good conversation na pag-uusapan natin today because ang dami kong kakilala ngayon na bata pa nagkakaroon na ng kidney stones. Dati kasi parang worry mo pag medyo tumatanda ka na, ay tsaka na. Ngayon hindi, wala na siyang pinipiling edad. Let's start. Ano nga po ba ang kidney stones? So yung kidney stones po o bato sa bato kung tawagin sa Tagalog ay yung namumuong kristal sa loob po ng kidneys natin o sa daluyan ng ihi. So galing po ito sa maraming mineral salts na nagdikit-dikit at tumigas na po sa pagkalipas ng panahon. Ito naman, Doc, gaya nga ng sinabi ni Mommy Dims, no? Pabata talaga ng pabata. Kasi ayon sa National Kidney and Transplant Institute, kamakailan, mas bumabata raw talaga yung edad na nagkakaroon ng mga komplikasyon doon sa bato. Ano sa tingin niyo, Doc, yung dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon?
Unang-unang sa lahat, yung pinakapangunahing sanhi po talaga na bakit nagkaka-kidney stones sa isang tao ay dahil kulang po tayo sa tubig. Tapos, yung paghilig sa soft drinks, mahilig sa fast food, sa processed food, gaya ng canned goods, instant noodles, maaari din po maging sanhi ng bakit nagkaka-kidney stones po tayo. Kapag kulang din po sa ehersisyo, kulang sa physical activity, nakaka-contribute din po ito. Naku, yung mga kapatid natin nanonood ngayon, nag-check na sila. Check. Naku, ako yun na. Hindi ako uminom ng tubig. Mahilig ako sa ganito. Soft drink. At saka sa, ang tawag dito, processed food. Check. Okay, ako din yung walang ehersisyo. Check. Naku, kung kayo po, mga kapatid, ay nanonood ngayon, makinig ng maigi kay Doc Riza para malaman natin kung paano natin maiwasan or masusolusyonan. Ano nga ba, Doc, ang mga early symptoms ng kidney stones na dapat bantayan po ng ating mga kapatid? Minsan po kapag maliliit pa po yung mga kidney stones, wala pong nararamdaman talaga yung pasyente. Minsan nakakakita lang po sila na may buhangin po sa ihi nila. Pero kapag lumalaki na po ito, kapag nagkakaroon na po ng pagbabara sa daluyan ng ihi, maaari na po nakakaramdam ng masakit po yung tagiliran po o yung ibabang likod. Minsan po yung iba, madalas na po yung pag-iihi nila. Minsan naman yung iba, mahabdi na po yung ihi kasi nga po nagkaka-infection na po sa ihi or urinary tract. Yung iba naman po, nagkakaroon po ng dugo sa ihi. So, yun yung mga dapat bantayan natin, no? Kasi minsan, di ba, akala natin, pag sa lower back po yung masakit, akala natin parang muscle siya. Muscle pain, yes. Oo, pero ang totoo, pwede pala na kidney stones na yun. Oo. Kaya aantabayanan natin. Kaya napaka-importante, i-check din natin talaga yung mga sintomas na nararamdaman natin. Eto naman, Doc, paano naman makakaiwas ang ating mga kapatid sa pagkakaroon ng kidney stones? Gaya po ng sinabi ko kanina, yung pangunahing sanhi po ng kidney stones ay kulang sa tubig. So, number 1 advice, uminom po ng maraming tubig. Umuyos po tayo sa mga maaalat, sa processed food, sa mga matatamis na inumin. Huwag na po masyado sa mga soft drinks, sa mga juices. Doon na po tayo sa tubig. Tapos regular balanced diet, tapos regular na ehersisyo po. Ayan, so paalala na lang din sa ating mga kapatid, no, may tsansa pa rin pong bumalik yung kidney stones, lalong-lalo na kung hindi natin babaguhin ang ating lifestyle. Kaya napaka-importante po ang regular check-up at healthy habits para mapanatiling malusog ang ating mga bato. Oo, ang ganda ng usapan natin. Sana napahaba pa natin ng konti. But thank you so much, Doc Riza, for being here today. Doc, any social media accounts we can follow you on or saan kami pwede ka naming makita for your clinics? So, affiliated po ako sa National Kidney and Transplant Institute tsaka sa Lung Center of the Philippines po. Maraming salamat, Doc Riza. Thank you, Doc. So, maraming salamat. Thank you. At sa aming pong pagbabalik, aalawin pa natin ang iba pang bulaklak na pwedeng mabilis sa Dangwa. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik ang Good Morning Kapatid! Ngayon marami na ang namimili ng bulaklak para sa mga mahal nila sa buhay. May tips si Laila kung paano tayo mas makakatipid pa. Laila, i-share mo na yan sa amin. Ay, naku, eto na nga, Inday, Fatima. Kita mo ba tong heart shape na to? Ang ganda, di ba? Wow. Pinaghirapan namin dalawa yan ni Adriel. Kasi ganito ang skeleton niyan. Oh, tinan mo naman ngayon. Ang ganda. Malaysian moms lang ang katapat niya na puro white. Adriel, balikan kita ha, mga 2 days. Charan. Oh, dito naman. Dito tayo kay Ma'am Beth Osias, ang ating isa rin sa mga senior florists natin. Ma'am, tingin naman ako ng tipid tips. Paano ba kami makakatipid? Kasi sabi mo, di ba, mas mamahal pa pagdating ng 29 hanggang 2. Paano kami makakatipid? So, kung gusto mo makatipid, bumili ka na ngayon. Tapos, pwede naman ikaw na lang yung mag-arrange. Para bili ka ng mga materyales sa bahay. Kasi pagka naman labuan mo lang yung binibigyan mo, mas okay kung ikaw. Kesa naman magbayad ka pa ng florist. May dagdag po ba yun? May extra charge pag florist? Yes, usually po, mga magkano, ma'am? Depende po sa flower arrangement. Kunyari, spray. Yung medyo malaki-laki, pang puntod talaga. Ganun po, nasa 300 po yung ano nun. I see. Kasi medyo marami na siyang bulaklak. Oo. Tapos pipila ka pa. Kasi yes, di ba usually pag peak hours or pagka busy na talaga, hindi naman pwedeng ikaw ang mauna. Nakapila ka, di ba? O kaya sabihin sa'yo, balikan mo na lang. Okay. Pero ma'am, ano ba yung tinatawag
tinatawag natin mga long-lasting flowers para yun yung bibilihin namin. So, kagaya ngayon mag-uundas, no? Yan, Radus talaga number 1 Radus, yan. ano yun? Ito po yan, Radus. Yan Hindi ba yan Malaysian moms? Family siya ng Malaysian moms, pero okay. ang nangyari is Radus. Radus. Marami kasing Malaysian moms din. Tapos orchids, anthurium, yan yung mga talagang ginagamit pagkaundas. Kasi ilang araw po yung ano tumatagal? yan, naglala siya na more than 1 week talaga. Kaya tapos na yung undas, nandyan pa rin siya. Mabuhay pa rin siya talagang basta nakabasa siya sa foam. Okay, ayan naman pala. Kamusta ka naman dyan? Kamusta naman itong flower natin? Sige, ihiga natin. Baka nahihirapan ka na sa buhay. Ayan, sige. So, Inday, ayan na. Tutulungan ko na si Adriel na tusok-tusok ng mga bulaklak dito. Sabi ko nga kanina, sana hindi siya mangonsume sa mga ginagawa ko. Sa tingin ko naman, tama. Kasi tinuruan niya ako. Otherwise, fail ka sa teaching. Chareng, eto si Adriel, ilang years ka nang gumagawa ng mga bulaklak o nag-design? Mamali ka dito ka. Tulungan nyo kami. Ha? 5 years, ma'am. 5 years na? Akala ko 5 years old pa lang, nag-ano ka na. Okay, parang malito ha. Okay, sige. So, Inday, pupunuin lang natin ito. Ayan, ng mga flowers para maging, kasi ang goal natin maging buo talaga yan, walang matitirang space. Ma'am, habang ginagawa natin ito, ano po yung contact number? Busy na rin. Baka pwede ba kaming mag-order via telepono, tapos pipick upin na lang para wala nang hassle sa pag-aantay? Yes, ma'am. Para sa mga gustong mag-order, dito po sa Dos Castillas, Enrico's Flower Shop, dito nyo po matatagpuan ang mga sariwang bulaklak at magandang arrangement. So, tawag lang po sa 0928-659-1102. Enrico's Flower Shop at Dos Castillas. Baka hindi ka kita. Ayan. Okay, ayan. Ulitin lang natin. Ito yung mga, sige Adriel ha, dyan ka muna. So, ito yung ating, anong size po nito? Medium. Ito yung medium. Ito po yung nagkakahalaga ng 500 pesos. Yes po. Ito, ano pong size to? Small lang sila. Yung dalawa, small po siya. So, 150 lang siya. 150 only. At yung cross, ito namang cross natin, 800 to 1,000. Ganon din po yung heart shape na ginagawa namin ni Adriel ngayon. Okay, ulitin natin ang rundown ng presyo. Ayan ha. Pagdating po sa Gypsophilia, that is 1,000 pesos. Malaking bundle na yan. Ang Carnation, ang isang bundle o 10 piraso, nasa 180 pesos. Ang Gerbera, isang bundle or 10 pieces, 180 pesos. Ang Eucalyptus na mabango, mentol ang amoy. Ang isang malaking bundle po niyan ay nasa 750 pesos. Habang ang Sunflower, mas makakamura kayo kung 10 stems ang bibilihin nyo na nasa 700 pesos lang. Kasi kung per stem nyo bibilihin, 100 pesos yan. O hindi ba? Ang Malaysian Moms natin, 170 pesos per bundle. Ganun na rin ang Roses, 350 pesos po yan per bundle. Ang Aster natin ay 250 pesos per bundle. Yung Roses, local po yun ha. Yung 350 pesos per bundle. Pero paalay lang nga ni Ma'am Beth, tataas pa yung presyo. O yan. Kaya mas maganda, bumili na kayo ngayon at kayo na lang ang mag-design para sa inyong dearly departed loved one. O ano, Inday, pasado ba kami dalawa ni Adriel? Ayan na, balik muna sa inyo sa studio. Tiganda, galing mo. Maraming salamat, Laila. Nagandahan ka ba? Yes, marunong na siya gumawa ng flowers. May mga mabibisita ka ba sa sementeryo? Hindi po, nasa wala. Nasa probinsya. Ako, ang papa ko, at saka ang aking kapatid at lolo-lola. Ikaw? My dad. Tsaka yung in-laws ko. Eto na. Ayan, huwag kayong aalis mga kapatid dahil tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik ng inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Pampa-good vibes po muna tayo bago magtapos. Pero po, para sa mga kapatid ko na nandito, kapag tumatakbo kayo, sino ang sinasama nyo? Mga alaga nyo na pets nyo. Ako dati si Booker, nung 3 months old. Pero ngayon, wala na. Napapagod na si Booker. Pagod si Booker? Pagod ka? Basta, hindi. Dati. Ngayon. Pero ikaw na. Oo, wala. Mabigat na 18 kilos na. Day. Ako, Si Marga. Hindi. Si Britney, may kasama. Hindi, si Marga. Si
Grabe! Ay! Okay. Eto, nako, tulad ni Kuya Andre, instant GV din ang naihatid sa ilang fur parents na sinama ang kanilang fur baby sa World Run Day sa Pasay. 5, 4, 3, 2, 1. May iba naglalakad lang, iba kakargahin. Kaya makikita nyo nga po, kanya-kanya po ang diskarte ng mga fur parents. May fur babies, ang literal tumatakbo. Eto naman, nagpabuhat na lang. Ayan, baka ganyan si Booker. No pressure naman na magpaunahan. Lalo, alam naman natin, for fun lang lamang ito. Ang goal ng event, magkaroon ng healthy lungs. Yes. Bahagi po yan ng isang segment para sa Solidarity Run ng Philippine College of Chest Physicians. Ang saya na. Ang ganda. Nako, that is it po para sa ating Winner Monday Morning. 59 days na lang, Pasko na! Grabe! Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid! At para sa kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. Tumutok pa rin sa mga weather updates! Kita-kits pa rin tayo bukas, mga kapatid! Oo, kasama mo sila na lalaki lang. Bukas! Thank you sa studio, ha? Mamimiss ka, ni Tito Andrew. Mag-ingat po lagi, mga kapatid. Yan ang paalala ng inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning!